Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Sa tahimik na bayan ng Norman, Oklahoma, nakatira si Helen Marquardt, isang 42 years old na may bahay at ina ng triplets. Ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang kwarto na may tama ng bala ng baril sa ulo. Ang kanyang pagkamatay ay gumulat sa komunidad ng Oklahoma. Ngunit ang katotohanan sa likod ng kanyang katapusan ay mahirap paniwalaan. Natuklasan ng mga investigador ang isang web ng mga lihim, pagmamanipula at ipinagbabawal na pagnanasa na magpakailanman na magbabago sa buhay ng lahat ng kasangkot. Nagsimula ang kasong ito sa isang maaraw na umaga noong June 2022. Nagising ang komunidad ng Norman, Oklahoma sa tunog ng mga sirena. Ang mga sasakyan ng pulis ay mabilis ang takbo sa tahimik na mga kalye. Ang kanilang destinasyon ay ang magandang dalawang palapag na bahay sa Elm Street. Sa loob ay naghihintay sa kanila ang isang kakilakilabot na eksena. Si Helen Marquardt ay nakahandusay sa sahig ng kanyang kwarto at may isang tama ng bala sa kanyang ulo. Ngunit sino nga ba si Helen Marquardt at kung sino ang maaaring gumawa sa kanya ng gayong brutal na gawain? Si Helen Marquardt ay tila mayroon na ng lahat. Sa edad na 42, siya ay perpektong housewife sa kanilang bayan. Ang kanyang asawang si Robert ay isang matagumpay na corporate lawyer na kilala sa kanyang trabaho sa mga pangunahing kumpanya ng langis. Ang kanilang triplets na anak ay pinangalan ng Ryder, Rifle at Ryan na 9 na taong gulang. Si Helen ay aktibo na nakikibahagi sa komunidad, lalo na sa paaralan ng kanyang mga anak at sa lokal na simbahan. Ang Norman, Oklahoma na may populasyong mahigit 120,000 ay ang uri ng lugar kung saan kilala ng lahat ang kanilang mga kapitbahay. Ito ay ang lungsod na ipinagmamalaki ng mga institusyong pang-edukasyon, kabilang ang Universidad ng Oklahoma at ang malakas na pakiramdam ng komunidad. Ang pamilyang Marquardt ay nanirahan sa isang tahimik na upper middle class na kapitbahayan, kung saan ang mga street party ay karaniwan. Para sa labas ng mundo, ang Marquardts ay ang uri ng pamilya na makikita mo sa isang cover ng magazine. Regular silang dumadalo sa simbahan ng Norman, Oklahoma, kung saan pinangunahan ni Helen ang isang grupo ng pag-aaral ng Biblia ng mga babae. Tila matibay ang pagsasama ni na Robert at Helen, isang pagsasama na binuo ng paggalang sa isa't isa at sa pagpapahalaga. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang pandikit na humahawak sa kanilang social circle. Ngunit sa likod ng makintab na panlabas na ito, ang mga pitak ay nagsimulang mabuo nang ang trabaho ni Robert ay kailangang mapalayo sa kanilang tahanan ng ilang linggo. Ngunit kapag nasa bahay naman ito, ay madalas naabala pa rin ang kanyang isip sa trabaho kaysa sa kanyang pamilya. Ang matibay na samahan ng mag-asawa ay humina, na nag-iwan kay Helen na malungkot at hindi nasisiyahan. Ang trabaho ni Robert ay nag-i-specialize sa pagtulong sa mga malalaking kumpanya ng langis, sa paghahanap ng mga legal na butas upang mag-drill para sa langis sa mga umuunlad na bansa. Dahil dito, madalas itong naglalakbay ng mahabang panahon sa mga lugar tulad ng Nigeria, Venezuela at Indonesia, kung saan siya ay makikipag-ayos sa mga lokal na opisyal at magna-navigate sa mga komplikadong international na batas. Habang nakikita ni Robert ang kanyang trabaho bilang kinakailangan para sa enerhiya ng Amerika, ang kalayaan ni Helen ay nagdala ng implikasyon sa kanyang karera. Habang lumalago ang kalungkutan ni Helen, nagsimula siyang manapik ng pagkalinga sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hinangad niya ang damdamin at init ng kanyang kabataan, higit pa sa mga limitasyon ng kanyang mga tungkulin bilang asawa at ina. At noong unang bahagi ng 2022, ay natagpuan niya ang pananabik na yon sa pinaka hindi inaasahang lugar. Si Taylor Ronley na walang pakialam at puno ng buhay na senior sa Norman High School ay kilala sa kanyang mapanghimagsik na ugali. Siya ay sikat sa kanyang mga kasamahan na may masigilang personalidad.
Ngunit naranasan din ni Taylor ang hirap na nagmula sa isang sulong magulang. Madalas niyang naramdaman ang pressure na lumaki sa mahirap na kapaligiran. Nagsimula ang kanilang ugnayan bilang isang magiliong mentorship sa pagtuturo ni Helen kay Taylor kung paano kumilos bilang isang mabuting Kristiyanong ginang. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naging mas malalim ang kanilang relasyon at mabilis na napunta sa isang lihim na pakikipagtalik kung saan si Helen ay lalong nahuhumaling sa dalaga. Para kay Helen, si Taylor ay kinakatawan ng lahat. Naramdaman niyang nawala siya sa paglipas ng mga taon ng kanyang kabataan. Ang pag-iibigan na ito ay naging paraan ng pagtakas ni Helen upang punan ang kawalan na iniwan ng kanyang asawa. Ngunit tulad ng maraming mga lihim, ang isang ito ay magiging imposibleng magpatuloy. Ang pag-iibigan nila ay nagsimula ng inosente. Inalok ni Helen na turuan si Taylor at pagkahanda para sa kanyang mga gawain. Makikita sila sa lokal na aklatan o sa bahay ni Helen kapag wala si Robert sa bahay. Noong una ay nakatuon ang kanilang mga pag-uusap sa akademya at payo sa buhay. Nakita ni Helen ang kanyang sarili bilang isang mentor na gumagabay kay Taylor sa mga hamon ng pagdadalaga. Ngunit sa paglipas ng mga linggo ay nagsimulang magbago ang kalikasan ng kanilang relasyon. Natagpuan ni Helen ang kanyang sarili na inaabangan ang kanilang mga pagkikita ng may matinding pananabik na parehong nagpakilig at nakakatakot sa kanya. Nagsimula niyang mapansin ang mga bagay tungkol kay Taylor. Ang paraan ng pagkinang ng kanyang mga mata kapag siya ay tumatawa, ang magandang kurba ng kanyang leeg, at ang kabataang sigla na tila nagniningning mula sa kanyang pagkatao. Para naman kay Taylor, kinakatawan ni Helen ang ibang uri ng kalayaan. Nakita niya ang isang nasa hustong gulang na hindi siya hinusgahan, na tila naiintindihan siya sa paraang hindi kailanman magagawa ng sarili niyang ina. Ang atensyon ni Helen ay nagparamdam kay Taylor na espesyal sa paraang hindi niya naranasan. Ang kanilang unang halikan ay nangyari noong maulan na hapon ng April sa sala ng bahay ni Helen, na kunwari ay nagre-review ng mga sanaysay ng application ni Taylor sa kolehiyo. Isang sandali ay nagtatawanan sila sa isang partikular na mahirap na pangungusap, at ang sumunod ay magkayakap na sila. Ang halik na yon ay nagbukas ng floodgate ng mga emosyon at pagnanasa na ni isa sa kanila ay hindi handang harapin. Mula noon ay lalong naging pisikal at lalong naging lihim ang kanilang relasyon. Magkikita sila sa tuwing makakahanap sila ng pagkakataon at kahit sa nakaw na sandali sa kotse ni Helen. Sinimulan ni Helen na planuhin ang kanyang buong buhay at ang pagkikita nila ni Taylor. Napapabayaan na niya ang kanyang iba pang mga responsibilidad at tungkulin. Ngunit habang lumalalim ang pag-iibigan ng dalawa, gayon din ang pagkahumaling ni Helen. Naging possessive ito kay Taylor, na iinggit sa pakikisalamuhan niya sa kanyang mga kasamahan. Nagsimulang makita ni Helen si Taylor bilang kanyang lifeline, ang tanging pinagmumulan ng kanyang kaligayahan sa isang hindi kasiyasiyang buhay. Ang intensity na ito ay nagsimulang takutin si Taylor, na natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano takasan. Sa mga araw bago ang kanyang katapusan, ang gawin ni Helen ay naging mas mali-mali. Pinababayaan niya ang kanyang mga nakagawiang gawain at naging possessive kay Taylor. Malinaw sa mga malapit sa kanya na may isang bagay na lubhang mali, ngunit walang sino man ang nakakaalam sa trahedyang malapit nang mangyari. Noong umaga ng June 5, 2022, pumasok si Robert Marquardt sa kanyang tahanan pagkatapos ng mahabang gabi sa opisina. Ang bahay ay tahimik, na hindi karaniwan para sa isang karaniwang araw ng umaga, kung kailan ang mga bata ay karaniwang naghahanda para sa paaralan. Tinawag ni Robert si Helen, ngunit walang sumasagot. Sa pag-akyat niya sa hagdanan patungo sa kanilang kwarto, nagsimula ang isang pakiramdam ng pagkabalisa. At sa kung ano ang natagpuan ni Robert, ay mananatili yun sa kanyang isipan habang buhay.
Si Helen ay nakahiga sa sahig na hubot-hubad. Naliligo sa kanyang sariling dugo at may tama ng bala ng baril sa ulo. Ang silid ay magulo. Ang mga muebles ay nakabaliktad. Ang mga tipak ng basag na salamin ay nakakalat sa sahig. Malinaw na isang marahas na pakikipaglaban ang naganap. Ang nababahalang tawag ni Robert sa 911 ay ang nagdala sa mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Sa loob lang ng ilang minuto, kumalat na ang balita tungkol sa pagkawala ni Helen. Nagsimula namang magtipon ang mga kapitbahay sa labas ng bahay ng mga Marquardt. Nagbubulungan sa isa't isa habang sinusubukan nilang unawain ang mga nangyayari. Mabilis na kinordon ng Norman Police Department ang lugar at ang detective na si Dwayne Newcomb na isang batikang investigador na kilala sa kanyang masela na diskarte ay itinalaga na manguna sa kaso. Habang sinusuri niya ang pinangyarihan ng krimen, alam ni Detective Newcomb na hindi ito ordinaryong pagtapos. Ang posisyon ng katawan ni Helen, ang estado ng silid, lahat ay tumuturo sa isang krimen ng pagnanasa. Nakita ni Detective Newcomb ang isang kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit mayroong isang bagay tungkol sa eksena na hindi akma sa karaniwang pattern. Ang antas ng karahasan ay maliwanag na isang matinding galit na lumampas sa karaniwang pagtatalo. Nagsimula ang kanilang investigasyon sa pinakahalatang sospek na si Robert Marquardt. Bilang asawa ni Helen, siya ang natural na unang taong inimbestigahan. Sa pagtatanong, si Robert ay tila nabigala at malungkot. Ipinaliwanag niya na siya ay nagtatrabaho ng late sa kanyang opisina sa Oklahoma City, na nagpapakita ng mga timestamp na email sa mga talaan ng telepono bilang patunay ng kanyang kinaroroonan. Bagamat tila solid ang alibi ni Robert, hindi maaaring baliwalain ng mga investigador ang posibilidad na ang kanyang hindi maayos na relasyon sa kanyang asawa ay maaaring nagbigay ng motibo sa krimen. Napansin din ng mga investigador ang kanyang kalmadong pag-uugali habang nagtatanong. Iniisip nila na may itinatago itong mas madilim na lihim. Gayunpaman, habang umuusad ang investigasyon, naging malinaw na hindi sangkot si Robert sa pagkawala ni Helen. Pinatunayan ng mga kasamahan ni Robert ang kanyang kwento na nagpapatunay na siya ay nasa isang gabing pulong na tinatalakay ang isang malaking paparating na kaso. Ang kanyang mga talaan ng cellphone ay nagpakita na siya ay nakagawa ng ilang mga tawag mula sa kanyang opisina. Ngunit hindi ito ganap na nag-alis sa kanya bilang isang sospek. Pero ito ay makabuluhang nagpapahina sa kaso laban sa kanya. Habang mas malalim ang paghuhukay ng mga investigador, natuklasan nila ang lihim na relasyon ni Helen kay Turner Renly. Binago ng revelasyon na ito ang focus ng investigasyon. Si Taylor, sa edad na 17, ay biglang naging pangunahing taong pinaghihinalaan sa kaso. Nang dinala para sa pagtatanong, si Taylor ay halatang kinakabahan. Kinakalikot niya ang kanyang mga kamay at umiiwas na makipag-eye contact sa mga detectives. Sa una ay nag-aatubili siyang magsabi ng marami, ngunit habang nagpapatuloy ang pagtatanong, inamin niya ang kanyang pakikipagrelasyon kay Helen. Inilarawan ni Taylor kung paano naging mas possessive at malikot si Helen sa mga linggo bago ito mawala. Ayon kay Taylor, madalas siyang tatawagan ni Helen sa lahat ng oras ng araw na hinihingi ang kanyang atensyon. Inihayag niya na nagbanta si Helen na ilalantad ang kanilang relasyon kung susubukan ni Taylor na wakasan ito. Ang mga banta na ito ay nagdulot ng matinding stress kay Taylor at inamin niyang nakakaramdam siya ng pagkakulong at takot. Ang pag-amin ni Taylor ay nagpinta ng isang larawan ng isang relasyon na nawala ng kontrol. Inilarawan niya kung paano siya binibigyan ni Helen ng mga regalo at atensyon. At galit na galit kung si Taylor ay madalas na nakikipag-usap sa ibang taong kaedad nito. Si Helen ay nagsimulang dumalo kahit hindi inaanyayahan sa mga kaganapan sa paaralan ni Taylor. Pinapanood siya nito mula sa malayo na ikinatakot ng dalaga.
Nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng krimen, sinabi ni Taylor na siya ay nasa bahay ng isang kaibigan upang mag-aral para sa mga huling pagsusulit. Binanggit ng mga investigador na ang kanyang alibay ay nananatiling may pag-aalinlangan. Ang koneksyon ni Taylor sa biktima at ang likas na katangian ng kanilang relasyon ay naglagay sa kanya bilang isang pangunahing sospek. Ngunit ang pagsisiyasat ay hindi tumigil doon. Ibinaling din ng mga detectives ang kanilang atensyon kay Karen Ronley, ang 42 years old na ina ni Taylor. Si Karen na isang solong ina na nagtatrabaho bilang isang nurse sa Norman Regional Hospital ay naging kaibigan ni Helen sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, ang kanilang pagkakaibigan ay nasira nitong mga nakaraang buwan. Sa pagtatanong ay ipinahayag ni Karen na nakipag-usap siya kay Helen tungkol sa kanyang mga hinala. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa sa driveway ni Helen ilang araw bago ang krimen. Ang pag-aalala ni Karen sa kanyang anak ang nagdala sa kanya upang humiling siya kay Helen na layuan si Taylor. Inilarawan ni Karen ang pagkaharap ng detalyado. Napansin niya ang mga pagbabago sa ugali ni Taylor, pagbabago ng mood, pagiging mapaglihim, at hindi maipaliwanag na pagliban sa klase. Sa una ay iniisip niya ito bilang isang tipikal na pagre-rebelde ng kabataan. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Helen kay Taylor. Natapos ang paghaharap ng dalawa sa pagbabanta ni Karen. Napupunta siya sa mga pulis kung hindi tatapusin ni Helen ang anumang relasyon nila ni Taylor. Habang si Karen ay may matatag na alibay para sa gabi ng krimen, ang mga detective ay hindi maaaring baliwalain ang intensity ng kanyang argumento kay Helen na maaaring nagtulak sa kanya upang gumawa ng pagtapos dahil sa protective instinct ng isang ina. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, natagpuan ng mga investigador ang kanilang sarili na mayroon silang tatlong potensyal na sospek, sina Robert, Taylor at Karen. Bawat isa ay may posibleng motibo, ngunit walang konkretong ebidensya na nag-uugnay sa alinman sa kanila sa krimen. Tila maaaring matakasan ng tumapos kay Helen ng hustisya. Ngunit noong June 12, 2022, lumitaw ang isang tagumpay sa kaso mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Isang technician sa isang lokal na electronic repair shop ang tumawag sa istasyon ng pulisya na may nakakagulat na balita. Habang nagtatrabaho sa isang hindi gumaganang sistema ng seguridad sa bahay, natuklasan niya ang ilang mga nakatagong video file na nakaimbak sa memory ng system. Ang mga files na ito ay naglalaman ng footages na naitala sa tahanan ng pamilyang Marquardt, partikular sa master's bedroom kung saan natagpuan ang bangkay ni Helen. Ang mga videos na napitsahan sa loob ng ilang buwan na humahantong sa pagtapos ay nagbigay ng nakakatakot na ebidensya ng lihim na buhay ni Helen. Ang mga pag-record ay nagsiwalat na nakikipagtalik si Helen kay Taylor Ronley at ito'y nakakabahala. Gayunpaman, naging malinaw na si Helen ang lihim na kumukuha ng kanilang mga pagtatagpo na malamang na hindi alam ni Taylor. Hindi lamang kinumpirma ng mga videos ang bawal na relasyon ng dalawa, ngunit ipinakita rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ni Helen at Taylor. Sa isa sa mga huling recordings na ginawa ilang araw bago ang krimen, maririnig si Helen na nagbabanta na ilalantad ang kanilang relasyon kung susubukan ni Taylor na iwanan siya. Ang footage ay nagpinta ng isang larawan ng isang relasyon na naging nakakalason kung saan si Helen ay nagiging mas possessive at tila si Taylor ay lumalabas na lalong natatakot. Ang bagong katibayan na ito ay isang pagbabago sa pag-isisiyasat na pagtanto ng mga investigador na ang pagtapos kay Helen ay hindi lamang isang krimen ng pagsinta. Ito ay isang kalunos-lunos na resulta ng isang relasyon na nawalan ng kontrol. Ang footage ay nagbigay ng mahalagang insight sa estado ng pag-iisip ni Taylor na humahantong sa pagtapos, na nagmumungkahi na maaaring kumilos siya dahil sa takot at desperasyon. Gamit ang bagong ebidensyang ito, bumalik si Detective Yukon at ang kanyang team sa bahay ng Marquardt
upang hanapin ang mga nakatagong kamera na nakakuha ng footage. Nakakita sila ng ilang maliliit na discrete device na nakalagay sa paligid ng kwarto, na lalong nagpapatunay sa papel ni Helen sa pagre-record ng mga videos. Ang pagtuklas ng mga nakatagong kamera na ito ay nagbigay ng bagong liwanag sa personalidad ni Helen. Nagsiwalat ito ng antas ng pangmamanipula at pagkontrol na higit pa sa pinaghihinalaan ng sinuman. Si Helen, ang perpektong may bahay at haligi ng komunidad, ay namumuhay ng dobleng buhay na minarkahan ng pagkahumaling at panlilinlang. Gamit ang nakapipinsalang ebidensyang ito, dinala ng mga investigador si Taylor para sa isa pang yugto ng pagtatanong. Sa pagkakataong ito na nahaharap sa ebidensya ng video, napaiyak si Taylor at umamin siya sa pagtapos kay Helen Marquardt. Inihayag ni Taylor na noong gabi ng ika-4 ng Hunyo, nagpunta siya sa bahay ng Marquardt upang harapin si Helen tungkol sa pag-record. Ang pag-uusap ay mabilis na nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Si Helen, na desperado na mapanatili ang kontrol kay Taylor, ay nagbanta na ilalabas ang mga video sa publiko kung hindi sumunod si Taylor sa kanyang mga kahilingan. Sa isang sandali ng gulat at desperasyon, kinuha ni Taylor ang isang baril mula sa nightstand ni Helen. Sinabi niya na gusto niya lang takutin si Helen para tanggalin niya ang mga videos. Ngunit sa naganap na pag-aagawan, pumutok ang baril at natamaan si Helen sa ulo, na agad namang nawalan ng buhay. Takot na takot si Taylor, at sa pagkabigla ay tumakas si Taylor sa pinangyarihan. Iniwan ang magulong pinangyarihan ng krimen na siyang natuklasan ni Robert sa sumunod na umaga. Ang dati niyang maliwanag na kinabukasan ngayon ay binago ng isang kalunos-lunos na sandali. Noong ika-14 ng June 2022, 9 na araw lamang pagkatapos ng pagtapos kay Helen, inaresto si Taylor at kinasuhan ng ikalawang antas ng pagtapos. Ang balita ay mabilis na kumalat sa Norman community. Paanong ang promising young woman na ito, na ilang araw na lang mula sa kanyang high school graduation, ay kayang gumawa ng ganoong karahasan. Ang pag-aresto kay Taylor Ronley ay isang sensasyon sa media. Ang mga local channels ng balita ay nag-camp sa labas ng bahay ng mga Ronley, umaasang masulya pa ng dalaga o ang kanyang ina. Nagsimula ang paglilitis kay Taylor noong huling bahagi ng November 2022 na nakakuha ng atensyon ng buong Norman community. Ang silid ng hukuman ay puno bawat araw ng mga manonood at media, sabik na marinig ang bawat detalye ng iskandalosong kaso. Ang pag-uusig na pinamumunuan ng abogado ng distrito na si Mark Peters ay nagtalo na si Taylor ay nakagawa ng isang sinadya na pagtapos. Nagpinta sila ng isang larawan ng isang manipulatibong batang babae na kapag nahaharap sa posibilidad na malantad ang kanyang lihim na relasyon, ay pinili na wakasan ng buhay ni Helen kaysa harapin ang kahihinatnan nito. Si Peter, isang batikang taga-usig na kilala sa kanyang mga agresibong taktika sa courtroom, ay nagpakita ng timeline ng mga kaganapan na humantong sa pagtapos. Nakipagtalo siya na ang mga aksyon ni Taylor sa pagpunta sa bahay ni Helen ng hating gabi, na nakikipagtalo kay Helen at sa huli ay ginamit ang sariling baril ni Helen laban sa kanya, ay nagpakita ng malinaw na layunin sa premeditation. Sa kabilang panig, ang abogado ng depensa ni Taylor na si Lisa Greentroller ay gumawa ng ibang diskarte. Nakipagtalo siya na si Taylor ay biktima ng emosyonal at psikolohikal na pagmamanipula ni Helen. Si Troller ay nagpakita ng ebidensya mula sa mga nakatagong videos na nagpapakita kung paano lalong pinipilit at binantaan ni Helen si Taylor, na nagtutulak sa kanya sa bingit ng desperasyon. Ang abogado ng depensa, na kilala sa kanyang mahabagin na diskarte sa mga kaso ng juvenile, ay nagpinta ng larawan ni Taylor bilang isang mahinang dalaga na inayos at pinagsamantalahan ng isang nasa hustong gulang sa isang posisyon ng pagtitiwala. Ipinaglaban ng depensa na ang mga aksyon ni Taylor ay ang kalunos-lunos na resulta
ng matinding takot at pakiramdam na wala ng paraan. Nakiusap sila sa hurado na isaalang-alang ang pahirap na dinanas ni Taylor sa mga buwan bago ang pagtapos. Ang mga saksi ay tinawag ng magkabilang panig. Ang mga psychologist ay nagpatotoo tungkol sa mga epekto ng pagkontrol at pagmamanipula sa mga isip ng kabataan. Sinuri ng mga eksperto sa forensic ang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen na nag-aalok ng makasalungat na interpretasyon ng kahulugan na naganap sa kwarto ni Helen. Ang paglilitis ay emosyonal, lalo na para sa pamilya ni Helen na si Robert Marquardt. Kitang-kitang nayanig nang marinig niya ang patotoo tungkol sa lihim na buhay ng kanyang asawa at ang manipulatibong pag-uugali na ipinakita niya kay Taylor. Sa kinatatayuan ay binanggit ni Robert ang kanyang pagkagulat at hindi paniniwala. Hindi lamang sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi sa pagtuklas sa lawak ng panlilinlang nito. Ang mga Marquardt triplets ay masyadong bata pa para lubos na maunawaan ang mga paglilitis. Ang kanilang buhay ay nabago ng tuluyan sa pagkawala ng kanilang ina. Ang mga social workers ay nagpatotoo tungkol sa epekto ng mga kaganapan sa mga bata na naglalarawan sa kanilang pagkalito at emosyonal na pagkabalisa. Tumayo rin si Karen Ronley na umiiyak, maingat na nagpatotoo tungkol sa pagkaharap nila ni Helen at sa kanyang mga takot para sa kanyang anak. Ang kanyang salaysay tungkol sa pananakot ni Helen ay nagdagdag ng bigat sa argumento ng depensa na si Taylor ay kumilos dahil sa takot sa halip na mali siya. Habang umuusad ang paglilitis, naging malinaw na ang kaso nito ay higit pa sa isang pagtapos ng tao. Nagdala ito ng mga hindi komportabling tanong tungkol sa power dynamics, ang kahinaan ng mga teenagers at ang mga nakatagong buhay na maaaring umiral sa loob ng kanilang mapagmatsyag na bayan. Pagkatapos ng ilang araw ng patotoo at mga argumento, naabot ng hurado ang hatol. Noong November 29, 2022, si Taylor Ronley ay napatunayang nagkasala ng manslaughter. Ang hurado ay naimpluwensyahan ng katibayan ng pagmamanipula ni Helen kay Taylor. Sa psikolohikal na estado ay pinili na hatulan siya sa isang mas mababang kaso. Isinaalang-alang ng hukom ang edad ni Taylor at ang kalagayan nito. Sinintensyahan siya ng 10 taon sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 5 taon. Ang hatol ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon. Ang pamilya ni Helen ay naramdaman na ang parusa ay masyadong maluwag, na nagpupumilit na ipagkasundo ang babaeng kilala nila sa lihim na buhay na humantong sa malagim na trahedya. Samantala, ang ilan sa komunidad ay nakiramay kay Taylor, na kinikilala ang mahihirap na pangyayari na nagtulak sa kanya upang gawin ng krimen. Ang pagtatapos ng paglilitis ay nag-iwan sa marami at sa Norman, Oklahoma ng pag-iisip ng pangyayaring hindi nila inaasahan. Nagsimulang magsilbi si Taylor Ronley sa kanyang sentensya sa Mabel Bassett Correctional Center, isang kulungan ng kababaihan sa McLeod, Oklahoma. Sa edad na 18 years old, ang kanyang buhay ay nagbago sa loob ng bilangguan. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.